Hello guys! Welcome back for another free time vlog. So again, this is one of the series for YT Moods. At ang topic naman natin ngayon for this YT Moods episode is 10 most visited beaches in the Philippines. Syempre summer na guys, sobrang init. Kailangan nating magaliw-aliw pag minsan, lalo na kapag kayo nagtatrabaho. Kailangan nyo ng tawag doon, relaxing places na pwede puntahan kapag kayo nagtatrabaho, di ba? So, ang usually pinupuntahan dyan is mga beaches, no? Ganun ako, nung nagtatrabaho pa ako sa corporate world, nung nasa call center pa ako guys, nag-beaches kami. So, okay, let's start. Sa number 1 is, syempre, hindi mawawala dyan. Ang first 3 actually, sa isang lugar lang, which is Palawan. At ang unang-unang papasok sa isip yung Palawan is Bora, which is Boracay. So, yes, nakapunta na rin ako ng Boracay. Yun lang, wala kami masyadong activities na ginawa. Ang kinuha yata namin doon is 3 days, 2 nights. Pero yung 3 days and 2 nights na yun, guys, parang equivalent sa isang full 24 hours lang, 24-hour day. Parang ganon. Kasi, alam ko, lumipad kami papunta ng Palawan. Nung first day is, parang half day yun eh. Parang ano na eh. Hindi ko alam kung lunchtime or, lunchtime siguro, or paggabi na, parang ganon. Hapon yata, nung dumating kami ng Palawan nun. So, bandang 5 kami dumating ng Palawan. So, first day na yon. So, hindi kompleto yung 24-hour, di ba, sa first day. Pero kung kasama siya dun sa 3 days and 2 nights. So, yung first day, half day lang yon. Usually, dumating kami, paggabi na. So, rest na lang ginawa namin at saka kain. And then, yung gitna, which is yung second day, yun yung talagang 24 hours. Nandun ka sa Boracay. So, paggising namin, ang ginawa namin, siyempre naganap ng kakainan, almusal. And then, bandang tanghali, doon na kami nag-relax na kami. Pahiga-higa sa beach, pag-swimming sa beach, ganyan. Tapos, gabi, kumain lang at saka nag-nightlife. Kasi merong nightlife sa sa Boracay. Merong mga bar doon, maraming bar doon. Yun, mga shot-shot. Kaya hindi naman kami masyado naglasing. Isang bote lang yata kami ng Sandvik ng mga kasama ko. Hindi ko rin lang magkakamit. Tapos linibre pa nung isa pa namin kasama. Libre lang nung isa namin kasama. Ako, kung ako tatanungin, kaya ko naman mag-inom-inom. So, depende na lang siguro sa kasama ko. Kung yung mga kasama ko is talagang inuman talaga, malamang sa malamang, syempre, kasama ko sila lang nga naman magpakaano ako doon. Diba? So, sasama ko, syempre, shot-shot din kami. Pero pag kasama ko, hindi talaga mga umiinom. Yun, tulad ng mga kasama ko ng last time, isa-isa lang, ganyan. Ganun din ako, syempre, nakikisama rin ako. Kailangan naman ako lang maglasing. And then, yung third day nun, half day lang din. Kasi bandang lunch din kami palipad papunta ng Manila. So, pag tandaan nyo dun, pag nagbabay kayo or bumibili kayo ng mga packages, kasi maraming ganun, di ba, puro packages lang. Pag sinabi na lang 3 days, 2 nights, equivalent lang sa 24-hour yun. Okay? So, yung first day at saka third day, half days lang yun. So, equivalent lang talaga. Yung gitna lang, yung gitnang araw lang talaga yung pinaka-Bora time yun. Baga. Ayun. So, ano ba mga activities sa Bora? Nung kami nandun, yun nga, hindi kami nag-activities. Puro relaxing lang ginawa namin. So, sa Bora, pag pumunta kayo doon, nakahati yun sa 3. Tinatawag nilang Station 1, Station 2, at saka Station 3. Pag nasa Station 1 ka, mayayaman ka kasi talagang super resort yung mga nandoon. Tapos front beaches lahat. Tapos sobrang mahal po ng bayad ng accommodation nila doon. So, doon kami sa Station 2. So, gitna lang. Front beach din naman siya. So, beach din naman siya. So, kapag kalabas mo doon sa accommodation namin, makikita mo na talaga front beach siya. Makikita mo na yung beach ni nahihirapan akong i-pronounce yung beach sa beach. Sorry sa word. So, yun. Maganda naman siya. Kasi sasarap nga siya ng dagat. Tapos, sobrang ganda. Sa Station 2 yun. Yung bayad doon, medyo kere-kere naman. Hindi naman ganun kamahal. Hindi ako magkano ba bayad namin? 2,000 yata, 1,500 per minute. Hindi ako nagkakamali.
Tapos 2 nights kami doon. So, around 3,000, 4,000 yung bayad namin. And then, doon sa pangatlo, Station 3, yun medyo ano na yun, economical na. Kasi, I'm not sure kung merong front beach dun sa ano, sa Station 3. Pero sa Station 3 kasi nandun yung mga ano eh, para mga bilihan, parang palengke ganun. Bilihan ng mga bagay-bagay, mga accessories, mga t-shirts, mga bags, mga ganun. Tapos, hindi ako nagkakamali, yung mga accommodation doon nasa likod nung market. So, hindi siya talaga front beach. I'm not sure, no, kasi hindi ko pa na-try mag-accommodation sa Station 3. Pero kayo, try nyo hanap. So, kung gusto nyo na mas mura, pwede naman doon. Tsaga-tsaga na lang if ever wala talagang front beach. Then, konting lakad lang naman. Pag papunta doon sa dagat, at least nakapunta kayo ng Bora, di may experience naman lang ng Bora. Yun, so, yun yung tatlong stations. And then, ang mga activities ngayong panahon na to, meron na silang island hopping. Never ko pa narinig, nung punta kami doon, hindi ko narinig sa mga kasama ko. Pati doon sa organizer namin, merong island hopping. Pero ngayon, sa mga video sa TikTok, saka sa YouTube, nakikita ko meron ng island hopping. So, yun, pag pumunta kayo doon, try nyo yun, island hopping. And then, meron din scuba diving and snorkeling. So, yung scuba diving, yung ibig sabihin, sisisid ka talaga sa dagat, sa pinakailalim ng dagat. Tapos, magano ka doon, lalangoy-langoy ka doon, titignan mo yung mga, tawag doon, mga isda at saka mga corals, mga ganon. And then, pag snorkeling naman, lumulutang ka lang sa taas ng dagat. Tapos, pinapanood mo yung sa ilalim. Ganon. Pinapanood mo yung mga isda at saka yung mga ganon siya. At swimming ka sa taas lang ng dagat, hindi ka sumisisi. Yun. And then, meron din parasailing. Hindi ko alam kung ano itong parasailing na to, pero nakalagay dito is sailboat ride at sunset. So, ito, viewing lang ng sunset siguro while nakasakay ka sa bangka. Sabi dito, sailboat lang, hindi naman siya. So, yun, parasailing ang tawag niya. And then, meron din parasailing at saka jet skiing. Parasailing yung may parachute, na hinihila ka ng gano'n, may tali. Gano'n, tapos nandun mo sa taas. Yung magandang gawin yung sunset, makita mo yung araw na palubog. Ganyan. Tapos ikaw nasa taas ka, tapos kita mo rin yung dagat. Tapos mahangin. Diba? Then, of course, jet skiing, which is napakamahal. Mag-jet ski, mahal lang arkila dyan, thousands. And then, meron din helmet diving. Yung helmet diving, kung di ako nagkakamali, yung malaking helmet na gano'n, tapos salamin. Tapos hangin yung nasa loob, meron ding tubo na gano'n para lumabas yung hangin. Kaya tapos doon ka sa ilalim ng dagat, nakagano ka, makakahinga ka, tapos panonoodin mo yung mga isda at saka mga corals. Helmet diving ang tawag doon. And then, yung isa pa is paddle boarding at saka kayaking. Hindi ko alam anong difference ng paddle boarding sa kayaking. Basta parehong may paddle yon. Kayak is, tama, kayak, magaganon ka rin. O paddle boarding, ganun din naman. Diba? Siguro, ang pinagkaiba is, yung kayaking is parang maliit na bangka siya. Yung boarding siguro yung parang parang tawag yan? Surfboard. Yung board yung gamit, parang, hindi ako expert sa ganun. Hindi ko rin alam yun, guys. Okay? So, nanguhula na lang ako. Ayun, yun yung mga activities sa Boracay, Palawan. And then, second location is El Nido, Palawan. Sa El Nido, Palawan, supposedly pupunta kami noon. Mag-El Nido kami, kasama ko yung mga kasama ko sa paggala. Sina Rose, sina Kay, tsaka yung iba pa. Pero hindi natuloy kasi hindi kami, ang naalala ko, hindi kami pinayagan ng manager. Kasi, syempre supervisor din yung mga kasama ko. Walang parang, meron naman may iwan sa office. Yun nga lang, kaya ayaw ng manager. Hindi kami pinagbigyan noon. So, anong nangyari is nahati na lang kami. Hindi na ako nakasama sa kanila. Nag-iba na lang ako ng location ko. Kumbaga ako yung una-unang umalis, and then, pagdalapag ko sa Manila, sila naman yung nag-El Nido. So, supposedly El Nido yun. Pupunta kami ng El Nido. Pero ako nag-Coron na lang ako, which is number 3, yung Coron. So, El Nido, hindi pa ako nakapunta. Mga kasama ko ang nakapunta doon. Ang mga naman sa El Nido, ang mga pagpunta nyo doon, packages din. So, syempre sa accommodation nyo, mag-o-offer sila mga packages sa inyo.
Yun yung mga location na pupuntahan nyo. So, meron package A, B, C, D. Ganon din sa Coron, parehong-pareho lang yan. Kung baka nakaset, nakahilera yung mga pupuntahan nyo or mga activities na gagawin nyo dun sa, depende dun sa package A, B, C, D na pipili. Tapos sa mga activities doon, according to my search sa El Nido, is kayaking, parang Bora-Bora, meron din kayaking doon. Ayun, so kayaking, gagano sila, maliit na bangka, maliit na plastic na bangka. Or pag minsan meron din clear, di ba yung kita yung ilalim ng dagat habang nagkakayak ka. So bukod doon, meron din silang diving at saka snorkeling, same as Boracay. And then meron din silang rock climbing sa El Nido. Rock climbing. And then merong beach camping, yung magka-camp ka doon sa may tabing dagat, sa may beach. And then sunset watching. So meron ding sunset watching sa El Nido. Yun, yung mga activities sa El Nido. And then yung third one place is Coron. Sa Palawan din to. Yun na napuntahan ko sa Coron. So ano bang mga ginawa namin? May iba-ibang packages din sa Coron. Ganun din, ABCD ng tawag nila. Hindi ko na maalala kung anong package yung tinig namin. Pero ang pinuntahan ko is yung unang araw is kami, puro island hopping. So mga iba't ibang isla na may beach din. Pinuntahan namin yon. I think na-mention ko na to dun sa isa kong video na nag-Coron kami. Yun nga yung mga ibang isla yata parang binibenta. Parang gano'n. Anyway, iwasan na natin yun. Yun, maraming beaches ang pinuntahan namin. Mga islands ang pinuntahan namin on the first day. At napakaganda guys, sobrang ganda. I think nalibre yata kami nun. Hindi ko alam kung nalibre kami o hindi. Kasi yung nakasabay namin sa bangka noon na nag-island hopping is matanda, dalawang mag-asawang matanda na from Filipina yung si Mami, Filipina si Mami, and then yung Italian yung asawa niya. And then syempre galing sila ng Italy, nakatala sila. Pumunta lang daw sila dito for vacation lang talaga. I think nalibre kami nun kaya mababa yung binayaran namin. Pero yun, puro island hopping lang, puro relaxing lang ginawa namin, ang saya-saya. Tsaka ang ganda ng mga ang ganda ng mga tubig, ang ganda ng dagat, ang ganda ng tubig, kung sumisid ka, kung lumangoy ka. Tapos yung mga sand, ang ganda, sobrang ganda. Hindi mo ma-explain. Tapos yung second day, ano yung second day namin? Ganun pa rin yata, island hopping pa rin, pero ibang location naman. Kasi marami, sobrang, hindi naman kasi marami ng 100 islands, I think. Pero maraming mga islang pinuntahan namin doon. So, 2 days kami nag-island hopping. Ang hindi ko pinuntahan yung sunken, basta may sunken na, ewan ko kung sunken yun. Sunken ship yata. Sunken ship or parang mayroong mga statwa na, ewan ko. Yun ang hindi ko napuntahan eh. Pero yung kasama ko, si Chris, umakyat pa siya dun sa may Burol eh. Merong parang maliit na chapel doon. Ako hindi na yun. Parang natulog yata ako dahil napagod ako. Pero siya aliw-aliw siya ng mag-isa. Kasi maaga kami natapos dun sa second day eh. And then the third day noon, dun kami umuwi. Maaga kami gumising. So ano rin yun? 4 days ba yun? Hindi ko na maalala guys. Basta ganun yung event namin doon. Meron din mga packages. Makikita nyo naman, sasabihin naman yun, nakalist naman nung anong mga pupuntahan kapag nag-select kayo ng package nyo. Sa Coron kasi, yung mga accommodation doon, hindi mismo doon sa, walang front beach. Meron ng daungan. So, doon sa daungan, doon pa lang kayo sasakay kayo ng bangka, tapos doon pa lang kayo mag-island hopping, meron mga, side beaches. Ganon, beaches. So, ayun. So, hopefully, kung gusto niyo pumunta ng Coron, ako sana makapag-Coron ako ulit. Hopefully. Kasi maganda naman ang Coron. Pero baka unahin ko yung El Nido if ever papalawan ako ulit. Kasi never pa ako nag-El Nido. Para madagdagan yung mga pictures. Kasi puro pictures lang ako dati kasi guys, wala pa akong hindi pa ako vlogger nun. Kaya puro pictures lang. Pakikita ko naman dyan yung mga pictures habang dumadaldal ako. So, panoorin nyo na lang. So, let's go for the activities sa Coron. Ang activity sa Coron is shipwreck diving. Ito, shipwreck. Ito yung sunken ship. So, shipwreck diving. Yun yung sinasabi ko.
Merong Japanese, sabi dito, merong Japanese warship wreck dun sa ilalim ng Coron. Nakalubog siya doon. Pwede mo siyang sisirin at i-explore. Then another activities is Kayangan Lake visit. Pati yata itong Kayangan na ito napuntahan namin. Ay, napuntahan ba namin ito? Hindi ko maalala guys, bahala na. And then Barracuda Lake snorkeling, ito. Meron din yan. And then meron Twin Lagoon, ito mga lagoons. Marami rin mga lagoons na pinuntahan doon. So Twin Lagoon swimming. Merong small lagoon at saka big lagoon doon. Hindi ako naaalala. Yun, mga lagoons sa pinuntahan namin, hindi mga isla. Mga lagoons. So, sasakay kayo ng bangka, tapos pwede kayo mag-swimming doon. Meron namang doon guys, vest. Life vest. So, pwede nyo suot yun kung takot kayong malunod. Suot nyo na lang yung life vest nyo, tapos maglangoy-langoy kayo doon. Maganda yung tubig, sobrang linaw. Sobrang asin. Pwede kayo maglangoy-langoy doon. Ayun. Tapos, island hopping, which is yung first day namin. Yung second day is mga Twin Lagoons ang pinuntahan namin. Mga lagoons ang pinuntahan namin. And then, hot spring. Maginit hot spring. Ito, hindi ko alam to. Maginit hot spring. Meron ding hot spring sa Coron. So, pag napunta kayo ng Coron, try nyo lahat yon activities para ma-enjoy nyo. Or nasa sa inyo, kung gusto nyo lang mag-relax, gaya yung ginawa namin sa Bora, di ba? Pwede naman. Pero kung gusto nyo ma-experience yung mga yon, di ba? Kaya na. Ayun. So, number 4. Alona Beach, Panglao Island, Bohol. Nag-Bohol kami. I'm not sure kung Panglao Island yung aming pinuntahan. Pero nung nag-Bohol kami, meron ding white sand doon at meron ding beach. Ang naalala ko pa, merong doon front beach siya. Tapos, tumataas yung tubig. Ang tawag doon? High tide. Tsaka low tide. Merong low tide na sobrang layo ng tubig guys. Tapos makikita mo yung mga maliliit na starfish sa dagat. Tapos pag nag-high tide, sobra naman. Wala ka nang maapakan na white sand. Nandun ka na sa may Nandun ka na talaga sa may puno ng mga puno dun sa harap ng accommodation nyo. Ayun. Pero hindi ko alam kung Panglao yun guys Pero doon din kami meron din beach na pinuntahan namin na nag-Bohol kami. Bukod sa, syempre, doon sa Chocolate Hills. Famous na Chocolate Hills. Meron din kami na pinuntahan namin yun. So, mga activities dito sa Panglao Island, Bohol, is scuba diving and snorkeling. Meron din dolphin watching. Dolphin watching ba kami? Hindi ko maalala kung nag-dolphin watching kami, guys. Ang naalala ko nag-dolphin watching kami sa Hong Kong Anyway, yun, meron dolphin watching. Siyempre, island hopping. Meron din yata island hopping kung pumunta kami doon. And then, beachfront dining. Ayan, siyempre, yung accommodation namin is beachfront. And then, motorbike rental. Ayun, so hindi kami nag-motorbike kung kami. Kayo, try nyo kung pumunta kayo doon. So, yun po yung sa Panglao Island, Bohol. Try nyo yan. And then number 5, Siargao Island, Surigao del Norte. Ito guys, hindi pa ako nakapunta. Sabi nila, sobrang mahal daw. Ginto, like, yung bottled water na maliit guys, maabot ng 100 pesos. Ganun lang siya. And then, yung turon. Asan yung turon? Yung may saging sa loob, tsaka may pabalat. Turon na ganun guys. Ang mahal. Like, dalawang piraso lang yata siya. Maabot ng 200 or 300. So, ginto po ang mahal sa Siargao. Pero totoo naman kasi na maganda daw, sabi nila. So, mga activities doon, hindi pa ako nakapunta sa Siargao. Ang mga activities doon is surfing at Cloud9. Surfing, hindi ako marunong mag-surf. Pero yun, meron silang surfing doon. Then, meron din silang island hopping. Sabi dito is Naked Island, Daku Island, and Guyam Island. So, hindi ko alam yung mga yon. Search nyo na lang. Or if ever magplano kayong pumunta ng Siargao, try nyo mag-island hopping. Then, meron din silang Magpupungpo Rock Pools. Hindi ko alam to, Magpupungpo Rock Pools. Sa natural way. Sa natural rock pools at low tide. Ayun, so, pwede kayo mag-swimming dun sa Magpupungpo Rock Pools.
And then, Sugba Lagoon Kayaking. So, yun, meron din silang kayak sa Siargao. Kayak ka. And then, wakeboarding and paddleboarding available in various lagoons. So, meron din mga lagoons sa Siargao. So, yun ang mga activities nila, wakeboarding at saka paddleboarding. And then, Coconut Road Exploration. Ayun, mga pang photoshoot lang. Coconut Road Exploration. So, ayun, yung mga activities sa Siargao. Try nyo yan, guys. Di pa tayo nag-Siargao. Medyo mamahalin doon. Ewan ko lang kung makapunta ako. Anyway, number 6. Sa number 6 is White Beach, Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ito, hindi pa ako nakapunta sa Puerto Galera. Pero may mga taong nagkwento na sa akin. Yung isang kakilala ko, si JB, sabi niya, nag-roro daw siya. So, nagbarko siya papunta, from Batangas yata, papunta ng Mindoro, Oriental. Yung sa, ito nga, Puerto Galera, may pinuntahan daw siya doon. Yun, so, balita, marami rin pumupunta. Kaya nga, kasama siya sa list. So, malamang, maraming pumupunta. No? Ayun, so, maganda rin daw sa Puerto Galera, kung di ako nagkakamali. At meron, sabi dito, meron ding White Beach, clear water din, sabi nila. Tapos, friendly din yung mga tao. Tapos, yung mga activities doon, almost the same din. Merong snorkeling, coral garden. Ito, mas maganda yung mga corals sila kasi garden talaga siya. And then, jet skiing, banana boat rides, yung inflatable na malaking banana, tapos sasakay ka kasi hilahin ng ganun, tapos mahuhulog ka, yung tipong ganun. Then meron din silang scuba diving, meron silang Tamaraw Falls, so may falls doon ang tawag Tamaraw. I'm not sure kung related yung Tamaraw dun sa parang Kalabaw na Tamaraw. Then of course, parang sa Bora, meron din silang nightlife, so merong nagpa-fire dance doon, meron mga inom-inuman, mga bar, ganun. Yun. So, yun po yung sa Puerto Galera. And then, sa number 7 is White Island, Camiguin. Nagkamigin kami, oo. Ano bang pinunta namin sa Camiguin? Actually, CDO yung una. Pagkatapos na mag-CDO is Camiguin. Parang may service kami papunta ng Camiguin. May Roro din. Tumakay kami ng Roro, ng barko. Ang sarap ng yun. Ang sarap na feeling yun, guys. Ang hangin sa barko. Sa naalala ko. Tapos nagkamigin kami. Merong guys, sandbar. Napakaganda. Napaka-pino ng sand. Tapos ang ganda-ganda ng sandbar. Rin yun meron ding ang tawag nila doon, Virgin Island din siya Ibig sabihin, wala pang nakatalaga na. Parang wala masyadong Ay, hindi ko alam kung man-made sandbar lang yun o natural sandbar pa yun. Kalimutan ko na. Basta, meron din sandbar doon sa Camiguin. So, ang mga activities sa Camiguin, guys, is swimming and sunbathing, sunbathing, and then photography, mga photoshoots, and then snorkeling, and then sunrise and sunset viewing. So, ayun. Meron siyang sunrise and sunset viewing sa Camiguin. Yun lang naalala ko, guys. Hindi ko alam yung sa CDO. Anyway, number 8, Samal Island or Davao del Norte. So, hindi pa ako nakapunta ng Davao. Ang napuntahan ko pa lang is CDO, Cagayan de Oro. Sa Cagayan de Oro, ang ginawa lang namin doon, naglibot lang kami sa city Hindi ako nagkakamali. Tapos kumain gano'n. Tapos naglibot sa mall, gano'n lang, sa CDO. Tapos nagkamigin na kami. So, dito sa Davao del Norte, ang mga ang mga activities is the same din, snorkeling and diving. Hagimit Falls. Hindi ko alam kung na-pronounce ko ng tama yan, pero meron din silang falls, swimming, pwede ka mag-swimming. And then, Montfort Bat Sanctuary. Hindi ko alam yon. Home to the largest colony of fruits bats. Ayun. So, meron ding spelunking at Baga Cave. Hindi ko alam yun, guys. Bahala na kayo. Then, meron silang zipline din. So, social, merong zipline si Davao del Norte sa Samal Island. Ayun. So, hindi pa ako nagpunta doon. Kaya try nyo, guys. Summer na. Kailangan natin aliw-aliw. And then, sa number 9,
South Beach, Pagudpod, Ilocos Norte. Meron kami pinuntahan na package noon. Meron kami biniling package kasama yung Pagudpod. Pero hindi ko lang kung natuloy kami sa Pagudpod. Pero meron kami pinuntahan, dinaanan na beach din kung saan mataas yung alon. So, pang ano siya, pang surfing siya. Mga nagsasurf. Pero nung araw na yun, wala naman kami nakita nagsasurf. Tsaka mahal yung surfing board, guys. Yung Arkelan surfing board. Pero dinaanan lang namin as in for viewing purpose lang at saka picture lang ginawa namin. I'm not sure if that's Pagudpod. Pero, yeah. Dapat Pagudpod na pupuntahan namin. Pero hindi yata. Naalala ko hindi yata Pagudpod lang pupuntahan. Kasi konting oras na lang yata. Anyway, so mga activities sa Pagudpod guys is swimming, beach combing, beach combing. Ayun, tsaka sunbathing lang. Ayun. And then, Bangoy Windmills. Meron din windmills doon. Pwede kayo magpa-picture. And Patapat Viaduct Trip. Ayun, photography rin ang nakalagay dito. Hindi ko lang kung ano yung Patapat Viaduct na yun. Anyway, yun. So, kung try nyo rin, Pagudpod, Ilocos Norte, meron mga packages dyan, magkakasama. Parang La Union yata. La Union, Pagudpod, at saka Vigan, if I'm not mistaken. Yan, magkakatabi siguro yung mga yan. O pwedeng Ilocos Norte lang. Yung ganun. So, search nyo na lang. Kahit once a year lang, guys, kailangan natin mag-ganon. Or at least ma-experience. Kahit di naman once a year. Kahit ma-experience nyo lang, minsan-minsan, di ba? Para masaya. And then, of course, last one is Cebu, Mactan Island. So, dati kami, nung nasa call center pa ako, nagplano kaming mag-Cebu. Ang naalala ko sinasabi nila is parang merong North Cebu at saka South Cebu. So hindi ko alam kung alin doon yung which is which. Pero yung isa doon is parang puro activities, either South or North. Or yung isa naman is relax lang. Ang balak yata namin nung hindi ako nagkakamali is relax lang. Parang ano lang kami. Parang staycation lang kami. Sana dapat. Kaso sobrang busy yata, hindi natuloy sa Cebu. Yun sana ang balak namin mag-staycation lang. Social staycation sa Cebu pa. Tawa kami ng tawa nun eh. Ganun din ang piruan namin eh. Mag-staycation kami, social pa, sa Cebu pa. Tapos, kasi ang isa pang rason bakit di kami natuloy yata nun is maulan nung month na magbubuk sana kami. Maulan nun. Ang alam ko, nakapag-book kami. I'm not mistaken eh. Nakapag-book kami ng aeroplano pero hindi natuloy. Sayang yung bayad. Pero ano naman yun guys eh. Piece of fare naman yun. So, mura lang. So, hindi namin tinuloy. Yun, so try nyo. Basta yung mga activities yun, yung mga nagsaslide-slide ka dun sa falls, as yung lilaw ng tubig. Tapos ano pa ba? Yung may butanding na lumalangoy, nakasama mo, mag-picture kang ganan. Yun yung may mga activities sa Cebu. Hindi ko lang kung north or south yun. So, try nyo na lang. Ayun, so summer na guys. Kung may pera din lang kayo, lalo na kung nagtatrabaho kayo, kailangan nyo yan para ma-experience nyo yung ganda ng Pilipinas. Specifically, puro Pilipinas yun. So, ganda ng Pilipinas, na-appreciate niyan. Kahit na hindi, actually, kahit hindi itong mga listed na binigay ko sa inyo, kahit na sa mga lugar, yung malapit sa inyo lang. Kunyari, tulad dito sa Pampanga, ang malapit dyan is pwede sa Zambales, diba? Meron din sa banda sa may taas, sa may Bolinao, ganyan. Zambales, Bolinao, Zambales. Zambales ba si Bolinao? I'm not sure. Pangasinan yata. Pangasinan. Ayun, try nyo yun. Yung mga malalapit lang. Kung ayaw nyo naman ng mga beach, kahit na resort lang siguro, try nyo lang para makapag-aliw-aliw kayo, diba? Kailangan nyo yan, lalo na pag nagtatrabaho kayo. Siyempre, kung nakapag-tikit kayo, diba? Kailangan namang pumunta kayo doon nang wala namang kayong pera, diba? So, ayun. Try nyo para ma-experience nyo. Mag-vlog na rin kayo, gaya ko. Para kahit pa paano mag-even yung pag kumikita na kayo sa YouTube, mag-i-even yung gastos niyo, di ba? Pag sumeldo kayo, ipang gala niyo, di ba? O di panalo. Nag-even yung nag-break even yung gastos niyo. Kumbaga yung
yung pinanggastos nyo is nanggaling sa YouTube din, o edi wala kayong gastos, nagtatrabaho pa kayo, di ba? Try nyo. Yun, so hanggang dito na lang tong vlog na to, guys. If nagustuhan nyo tong vlog na to, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, at saka mag-leave ng comment para baka may mga gusto kayong suggestion na pwedeng puntahan, maganda. Leave a comment lang dyan. And then, maraming salamat sa panonood. Thank you so much. Bye!